Sige, sige! Simula Hulyo nitong taon, umabot na sa 21 ang mga engkwentrong naitala sa rehiyon ng Bicol sa pagitan ng mga sundalo at NPA. Lumobo rin ang bilang ng mga nanutralisa na may kabuang 170. Sa datos na ito, 13 ang nasawi sa bakbakan, 2 ang naaresto, habang 124 naman ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan. Sa gitna ng focus military operations, nakapagkumpiska rin ng Spear Troopers ng mga armas at pampasabog. Batay sa talaan, 115 high-powered at low-powered firearms, 75 anti-personnel mines at iba pang kagamitan ng nasamsam, kasabay ng pagkakakubkob sa mga kuta ng rebelding grupo na lalo pang nagpahina sa kanilang naghihingalong pwersa sa rehiyon. Ang operasyong ito ay nagbunga ng pagkakabuwag sa SRC-2, SRC-3 at SRC-5 ng Bicol Regional Party Committee na nag-ooperate sa ilang bahagi ng Camarines Sur, Albay at Sursugun. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa opisyal na pagdeklara ng stable internal peace and security status sa 12 bayan sa Bicol, 1 lungsod at 1 probinsya, malinaw na senyales ng muling pagbalik ng katahimikan at pag-unlad sa rehiyon. Ngunit hindi lamang pagsugpo sa insurensiya ang tinutukan ng 9ID. Nakapagsagawa rin sila ng 571 HEDR operations sa gitna ng pananalasa ng bagyong Upong at Uwan upang mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente bago, habang at pagkatapos ng mga kalamidad. Kaugnay nito, naniniwala ang pamunuan ng 9ID na unti-unti nang nakakamit ng mga Bicolano ang kapayapaan, bunga ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at komunidad at ng tuloy-tuloy na pagbaba ng mga dating rebelde mula sa kabundukan upang magbalik loob sa pamahalaan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.